bago po matapos ang November, itong month na ito. Actually, itong linggong ito, inaasahan niya natin na may mga kaso na hong maipapile dyan sa Sandigang Bayan. Kaya nga Sandigang Bayan, sandigan ng mamamayan sa mga tao o politiko o kung sino man na umaabuso sa graft in corruption, sa kapangyarihan at pera ng bayan. Diyan po kasi pupunta ang lahat. Kaya nga sandigan ng bayan mula sa Office of the Ombudsman, ICI at saka Department of Justice. So, aasahan nating mangyayari po ito. Marami na pong nairekomenda ng mga ibang personality at marami pang susunod na dapat kasuhan ng Ombudsman galing sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Ayon po kay Justice Chairman Andy Reyes Jr. ng ICI, ang mga dokumentong kanilang isinusumite sa kanilang pagsusuri ay matibay na ebidensya. Matibay na mga dokumentong magpapatunay, ito yung kanya sinabi, sabwatan, pag-uugnayan, pagpaplano, kaya merong sabwatan ang mga corrupt government official, proponent na politiko ng project, nagpapatupad ng project ng mga kontraktor at mga taga-TPWS, mga district engineer. Dugtong-dugtong po yung ebidensya. Meron pang money trail na sundan yung deposito, withdrawal, pagpaparte ng pera kung saan napunta, saan nanggaling at ano ang dahilan at bakit may pondong nilabas. Dahil sa project, ghost project, substandard project. So detalyado pong detalyado. Kaya nga huwag tayong mawala ng pag-asa. Yung sinasabi ng marami na dapat may makulong bagong Pasko, ang ating pong aasahan dyan ay Sandigang Bayan. Kasi wala naman karapatan ng Ombudsman magpakulong. Wala rin karapatan ng ICI magpakulong. At ang DOJ, National Prosecutor Service, sila yung mga tag-uusig lahat. Ang Sandigang Bayan, through court order, warrant of arrest ang ating inaasahan. Yan ang magpapakulong. Kay Joel Villanueva, kay Senador Estrada, kay Senador Escudero, at iba pang mga politikong nabanggit. Hindi pa rin naman dapat mawala dahil nabanggit yan na kontraktor din yung pamilya ni Bong Revilla, dating senador, yung kapatid niya yung kontraktor. At daang libo rin o daang milyon ang dumaang kontrata sa kanila. Pati ang mga bilyar. Kaya binabanggit ko mga pangalang ito ay naglabasa na eh. Hindi ko lang maintindihan ba parang may nakakalimutan ba ito? Bakit itong ibang mga pangalan na hindi na nababanggit? Dati nababanggit ito. Binanggit ito ng mga district engineer at ng mga kontraktor. Bakit parang lumalabig ang pangalan ng mga Revilla at Bilyar sa ICI at saka Ombudsman? So dapat tayo naman nagbabantay lang. Kung wala silang sapat na ebidensya, sabihin nila. Kung meron naman, i-file nila ang kaso. Kasi nga ulitin ko, ang korte, sandigan ng mamamayan, sandigang bayan, ang siyang meron jurisdiksyon sa pagdinig ng kaso, paglilitis, trial, mag-issue ng warrant of arrest. Ngayon, kung ating susundan na sinasabi ni Justice Chairman Andy Reyes ng ICI na matibay ang dokumento, abay, totoo yan. Kasi siya Justice, retired Justice, alam niya yan. So, kung retired Justice nagsasabing may sapat na ebidensya, kaya asahan nating forthwith, kaagad-agad, maglalabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan sa oras na dumating sa kanila ang kaso. Kaya ngayong linggong ito, Ombudsman Remulla, total sinabi mo, 11 ba? November 11 or November 14, magpapal ka na ng kaso. Aba, ito na yun. Ito na itong linggong ito. Ito na yun. Aabangan namin. Aabangan natin. Okay? Although tama naman ang ginagawa nyo, madalas kayo nagpe-press conference at sang-ayon ako dyan. Press conference na magkasama yung Ombudsman at saka ICI official, tama yon. Para nalalaman natin ang update. Dito, huwag nating pamarisan at huwag
Huwag gumagaya doon kay dating Ombudsman Martires na ayaw ng media. Ayaw magpa-interview, ayaw mag-press conference ng mga panahon niya, kaya hindi natin alam kung anong kanyang ginagawa. Kaya nakalusot yung kanyang pagbabago ng desisyon. Binagong dismissal for service kay Villanueva, binaligtad niya. Kaya nga siya sabit yan, dapat kasuhan pa. So sa Ombudsman at saka ICI, hindi ganon. Ngayon, madalas ang press conference para ihayag nila sa taong bayan at makarating sa mamamayang Pilipino ang kailang ginagawa. Ayos na ayos yan. Maganda yan. Nako, ito, akala ko nakakalimutan pero talagang seryoso. Ano ito? Villar family hindi pa safe sa Ombudsman. Lahat ng mga project na kailang ginawa na involved pera ng bayan, sinusuri na po. Especially sa lalawigan ng o dyan ho sa Las Piñas at doon sa iba pang mga lugar. Bilang dating Public Works Secretary si Mark Villar, dating Senador si Cynthia Villar, at ang kanilang isa sa mga complainant at nakipag-ugnayan sa Ombudsman ay si Congressman Santos, ang tumalo kay Cynthia Villar sa distrito ng Las Piñas sa eleksyon. Yan ang nagbibigay ng dokumento at expose na pabor daw sa mga business ng mga Villar ang kanilang mga project. Parang ginamit yung kapangyarihan at salapi ng bayan umano para ma-develop ang kanilang mga property. Gumawa ng kalye papunta sa kanilang property. Wow, ang tindi ng akusasyon. Yan ang sinasabi ni Congressman Santos. Marami raw project sa Las Piñas na pumabor sa business ng mga Villar, hindi sa mamamayan. Wow, matindi yan. Okay, habol natin ito. Duterte supporters, naglulukohan na lang at naggagamitan. Ganon. Tungkol ho sa kanilang pagbatikos at paninira kay Pangulong Marcos o pagpapabagsak sa gobyerno. Alamang, pwede. Yung mga troll ginagamit, mga vlogger ginagamit. Pero nag-away-away na yung mga vlogger. Yung mga troll nila hanggang troll lang yun. Wala namang mararating yan. Yung mga organizer at politikong nasa likod ng Duterte supporters, kanya-kanya rin ho ang kanya-kanya na lang. Hindi talaga organized. Disorganized na sila. Tama yan. Pwede sila naggagamitan na lang. Ginagamit ng mga Duterte vloggers ang mga maka-Duterte. Ginagamit din nila ang maka-Duterte bilang kanilang mga followers, viewers sa kanilang mga channel. At yun naman mga politiko, ginagamit nila ang vloggers at mga mamayan. Pero alam nilang malabo pa sa tubig baha. Malabo pa sa sabaw ng pusit ang kanilang hangaring pabagsakin ng gobyerno. Dahil walang gobyernong dapat pabagsakin sa gitna ng ganitong kalamidad. Hindi dapat mangibabaw ang pamumulitika. Dapat ang mangibabaw ay magtulungan, magsakripisyo para maisalba ang mga tao sa kalamidad. Hindi solusyon pagpabago o pagpapalit ng gobyerno. Inuulit ko.